sa panawagan ng Pangulo kaugnay sa corruption, conflict of interest at hindi tamang paggamit ng pondo, maghahain kami ng panukalang batas na ang layunin ipagbawal up to the fourth civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan. Sir, pag-uusapan din ba yung ruling sa Supreme Court sa impeachment mamaya sa caucus at ano yung personal position mo doon? Wala sa agenda, subalit di ako mapag-uusapan yun dahil imposible namang hindi. That is considered what we may call the elephant in the room. So malamang mapag-uusapan yun mamaya. Salamat sa tanong. Iba ang aking personal na opinyon kaugnay sa magiging posisyon ng Senado. Tulad ng sinabi ko kahapon, kung hindi pa kayo inaantok kahapon, hindi, umaga pa lang yan. Hindi porkit taga-pangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Kaugnay sa pagpalakpak, sino ba naman ang hindi papalakpak doon? Matagal ng problema ang bagay na yan at bilang katugunan sa panawagan ng Pangulo kaugnay sa corruption, conflict of interest at hindi tamang paggamit ng pondo, maghahain kami ng panukalang batas na ang layunin ipagbawal up to the fourth civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Makers na involved sa mga kontratista, di ba? May mga May binanggit na rin ang isa sa aming mga kasamahan dito kaugnay sa eksaktong bilang. Hindi ko lang alam kung ilan talaga. Pero marami tayong naririnig na gano'n kung kaya't rason para kung ang mga abogado tulad ko, halimbawa, bawal mag-exercise ng profession. Siguro naman, mas lalong dapat natin pagbawal. Dahil klarong may conflict of interest yung mga kontratista at supplier na maging parte ng pamahalan o kung sila'y parte ng pamahalan, magpatuloy sila sa kanilang dating negosyo. So, sir, kayo magpa-file ng bill naman? Pinapadraft ko na ngayon at naasahan namin, may file namin yan. Kung hindi mamaya, ay bukas dahil simpleng panukalan lang naman yan. At magiging priority bill? Isa yon sa ihiling ko na maging priority measure at masama sa LEDAC. Yun ang pangunahing pag-uusapan namin mamaya, sa totoo lang. Kaya kami magkokokos. Hindi ba sinabi ko sa akin talumpati kahapon, magtrabaho tayo. Huwag tayo magpadala sa ingay ng politika. Bahagi ng trabaho natin at tugunan yon, pero huwag tayo magpa-distract sa ingay ng politika. Pag-uusapan namin mamaya ang priority measures ng kada senador para ilalaban natin yan sa panig ng majority, minority o sino paman na maging parte at bahagi ng LEDAC o ng priority bills, hindi lamang ng pamahalaan kundi ng Kongreso din. Kaya dahil inaasahan ko magkakaroon ng pagpupulong ang LEDAC sa hindi malayong hinaharap at ito'y tatalakayin. Pangalawang nais naming talakayin sa caucus mamaya ay kung maaari niya konsidera ng mga miyembro ng Senado na yung mga napasa na on third reading nung nagdaang kongreso ay baka maaari tulad sa mga nagdaang kongreso din ay wag nang padaanin pa sa butas ng karayom. Maliban na lamang kung may concern at advocacy talaga yun ng miyembro. Kung saan, siyempre, susundin naman namin ang layunin at gusto ng sino mang miyembrong nais magsalita, pabor o laban sa mga panukalang batas. Pero kung halimbawa mga local bill lang naman yon, baka naman maaaring let go na yon kung no harm, no foul naman. Para mas mapadaloy namin yung pagpasa ng mga makabuluhang panukalang batas na hindi naman gaanong kontrobersyal. Sir,
Sinabi din ni Presidente na yung budget bill handa niyang isole kung ang ipapasa ng Congress ay hindi naaayon sa National Expenditure Program ng administrasyon. Di bali daw maging reenacted yung budget. Oo, bawat administrasyon layunin gawin yun, pero alalahanin nyo rin. Ang panukalang budget ay nanggagaling hindi lamang sa executive pero pati sa Kongreso. Hindi naman porgit binalangkas na executive, lahat yun ay tama na. Hindi naman porgit binalangkas na executive, lahat yun ay hindi na pwedeng baguhin at tila nakaukit na sa bato. Ang marapat at dapat baguhin dahil yung mga kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdag o pagbabago sa kanilang budget. So siguro, kung may ganyang uri ng kautusan ng Pangulo, dapat pagsabihan din niya yung kanyang mga kalihim na kapag kami sinumite ng budget, ang DBM para sa kanilang departamento, huwag na silang humirit pa. Dahil bago sila makahirit ang pagkukunan ay ibang departamento rin. May lohika din naman at basehan yung kasabihang 2 heads, 3 heads are better than one. Ang importante ay transparent, ang importante ay nakikita ng ating mga kababayan kung saan at bakit nga ba ginagawa ang mga partikular na bagay. Sir, pag-uusapan din ba yung ruling sa Supreme Court sa impeachment mamaya sa caucus at ano yung personal position mo doon? Wala sa agenda, subalit tiyak ko mapag-uusapan yun dahil imposible namang hindi. That is considered what we may call the elephant in the room. So malamang mapag-uusapan yun mamaya. Salamat sa tanong. Iba ang aking personal na opinyon kaugnay sa magiging posisyon ng Senado. Tulad ng sinabi ko kahapon, kung hindi pa kayo inaantok kahapon, ay hindi, umaga pa lang yan. Hindi porkit taga-pangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also through after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. 5 sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahong yon, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko yon. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang mahistrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasyahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema,
hindi nagkaroon mulat mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon, narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin maialis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang, at pangalawa, kaugnay sa paglabag ng due process, kinlaro din nila yon na kapag ka-violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado. Ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Yes. Pag-uusapan nyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Nakalagay kasi sa korte, sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala nang ang jurisdiction eh. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court, dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpasya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senadong functus officio na yung kaso, yung impeachment court, at dinismiss yung kaso. So, nung nagdaan, nagawa na rin yan ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. So regular session possible later? SP, scenario lang. Depende sa mapag-uusapan mamaya. Total naman, itong mga unang araw na ito, wala pa naman kaming panukalang batas na pwedeng talakayin dahil kailangan ma-first reading muna lahat ng mga panukalang batas na final. Dahil nga, bagong kongreso ito, kailangan i-refile lahat ng mga bill na hindi napasa noong nagdaang kongreso. Just to be clear, sana lang. Personal nyo, SP, is hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC. Yes, and if the Senate will act on it, the Senate should act on it as a Senate in plenary. Pero sabi nyo, SP, nung previously, pwede namang hindi sundin ng Senado yung kautosan ng Supreme Court. Ang sinabi ko noong nakaraan, pinagpapasyahan pa rin. Pagpapasyahan din namin mamaya yan dahil iba-iba opinion ng Senador. Hindi ko sinabing hindi pwedeng sundin. Ang sinabi ko, pagbobotohan lahat. Dahil noong mga nagdaang panahon, di ba nga, sinabi ko sa iyo, pinagbotohan ng Senado kung susundin ba o hindi yung TRO kaugnay sa foreign currency deposits ni dating Chief Justice Corona. Sa botong 1310, nagpasya ang Senadong sundin ito. Ganon din marahil ang makikita natin kaugnay nito. May magmomosyon, halimbawa lamang, na aksyonan na o anong gagawin o magtatanong anong gagawin ng Senado kaugnay ng Supreme Court decision, may sasagot at magsasabi at manghihiling ng motion. Pag walang nag-object, edi yun na yun. Pag may nag-object, edi pagbobotohan. Pero yung botohan nun, sir, kay CJ Corona as an impeachment court, hindi as legislative body. Yes, pero yung botohan din naman kay dating Pangulong Estrada as a legislative body, as a Senate. Dahil yon nagbotohan sila sa impeachment court dahil yung issue na bring up during trial na. Hindi naman tiniro yung buong proceedings.
ang TNRO, yung pagbubukas, yung pag-issue ng subpoena doon sa foreign currency deposits as part of the trial. Sir, some are saying na kung inaksyonan niya noong February, sana tapos na yung impeachment, hindi na pag Babalik na rin ko, kung inaksyon na namin, at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process ng nasasakdal. So babalik na rin ko, Sally. Baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali ng kamay namin. We exercised an abundance of care when it came to that, not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did after the Supreme Court decision. Without an abundance of care, they hurried things and the result is what you have seen now, given the Supreme Court decision. Pero- Sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado, lalo na sa nakita niyong desisyon ng Korte Suprema kung saan yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema at sinabi ang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Pero na-decline daw yung public na nalaman. Ano ba talaga yung past? Hindi lamang impeachment ang mode of accountability para sa mga opisyal. Investigasyon ng Senado, investigasyon ng Kongreso, kaso sa Ombudsman, lahat ito ay mga avenue para mag-exact na accountability para sa mga opisyal. Dahil, tandaan nyo sa ilalim ng saligang batas, Pangulo lamang ang immune from suit. Hindi immune from suit ang ikalawang Pangulo o iba pang impeachable officers. So hindi nila maaaring sabihin, walang ibang avenue. SB, balik lang ako sa SONA kahapon ni Presidente, yung sa flood control at saka yung insertions. Kayo, ngayon po ay kayo din ay naakusuhan na nasa likod ng 140, Nino? almost 140. Nino? Yung report po na lumabas sa Nino, politiko. Sino nga yung nag-aakusa? Apo. Yung media? Sa politiko po na merong Sino nga? report. Sino nga? Sir, Sino nga? yung Who mga are media they- reports nga No, po. who are they quoting? It's difficult to answer because you're not quoting anyone. Sino Sinong sinasagot ko? Doon sa official documents po na nakuha from the GAA. Sino nga sinasagot ko? Sagutin ko. Sabi nila nung una, 9 billion daw yung sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan. Sunod sinabi 142 billion. Sunod binura nila yon, ginawang 150 billion. Alin ba talaga ang sasagutin ko ron? Pangalawa, nung una ang sinabi, ako lang. Sunod sinama si Senator Villanueva. Sunod buong Senado na raw yun. Bibigyan ko kayo ng kabuuang sagot. Ang kabuuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 600 bilyon. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 bilyon yung pagbabagong yon? Saan ang galing? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na ang halalang yon. Kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang. Nagsalita na ang Executive Secretary. Imbestigahan daw hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taong to, kung hindi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan nyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyang taon. Sir, pero just to seek clarification, did you or did you not introduce No. 150 billion? No, of course not. dun sa kahit po sa Sorsogon? Sa Sorsogon, Kung meron din po kayong mga 9 billion? changes. No. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Now, again, is the NEP perfect? Hindi naman din siguro. Ang importante, transparency kaugnay sa mga pagbabagong yon. Ngayon, kung pipintasan nila, ulitin ko bagaman alam kong demolition job ito mula sa ilang sektor na nais questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbotohan. At bagaman tapos na, para sa akin, hindi parang makalipas ang 27 taon. Ngayon lamang yata ako maakusa ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo, ay nung pumasok siya sa Kongreso, ay ang party list niya ay sibak.
Citizens Battle Against Corruption. At dahil lamang siya ang napili at napipisel kong majority leader nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko, bahagi yan, par for the course yan, tulad ng pag-warning sa akin na ilan sa mga kasamaan ko sa Senado na gagawin yan. Tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Subalit, sasagutin ko yan na may buong tapang at tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Kahapon po sabi ni Sen Aimee, hindi daw po yun allegation kasi totoo daw po yun and that's the reason bakit hindi siya pumirma. Bakit hindi siya pumirma sa Sa GAA. Yung BICAM ng GAA. na hindi sila pumirma sa GAA, siguro hindi ba patunay yun na naging transparent yung budget na yun? Kasi nga alam nila yung mga nagdaan, ganun din ba o hindi? May pagbabago ba yung nagdaang GAA, kaugnay sa GAA ng 2025? Ang kaibahan, naging mas transparent, nalaman ng lahat at nakita ng lahat. Hindi ba positibo at tama lamang naman yon? Kumpara sa sasabihin mo na hindi yan nangyari noong nagdaang panahon. Kaya nga pinapaimbestigahan ng Pangulo, hindi lamang ang administrasyon niya, pero ang nagdaang administrasyon din. Yung sinabi po ni Sen Aimee, hindi lang siya allegation. Totoo daw po, yun daw po talaga yung nangyari. Alin? Na may mga senador na nag-insert ng budget, although ayaw niya rin diretsahin yung mga pangalan kahapon. May mga nag-insert, may mga nag-amend. Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira. Pag nag-amenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad. Hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So, anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Kung ano yung sinubmite, ba't pa kami maghihiring? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa Kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pondo matapos ito aprubahan. Baka nakakalimutan nyo rin. Bilang finance chairman noon, ako ang kauna-unahang finance chairman na nag-line item ng budget ng DPWH. Bugso ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa post-enactment intervention of pork barrel. Kung maalala nyo dati, puro lump sum allocations ang nasa budget at sa kauna-unahang pagkakataon na ako'y naging chairman. Doon lamang ni line item yan. Doon lamang nakita ang mga bagay na yan. So, hindi marapat at hindi makatarungan para sa akin. At bahagi lamang ika nga ng politika at pamumulitika ang mga akusasyong binabato ngayon. Myla. Since na-mention yung 600 billion, and 140 Sino? na-mention yung 600 billion, sabi niya Senator ano? 100 amendments ng 600 billion. So, ibig sabihin, sir, Roughly, yung proposed amendments. so yung remaining, sir, amendments ng House ba yan? Halo-halo. May amendments din ng mga ang DBM. Kasi may mga errata din na pumapasok, hindi ba? Sa mga nagdaang panahon. Pero, sir, Minsan may hinahabol sila na, uy, nagkamali, na madali, dapat ganito to. Minsan yung mga departments mismo gustong baguhin yung sarili nilang budget. Dahil may nakita silang pagkukulang o nagbago yung priority o may tuloy biglang nasira na kailangan iliko yung pondo ron habang pinag-uusapan yung budget. Marami naman pwedeng panggalingan yung pagbabago. pero, sir, wala kayong idea kung magkano yung amendments sa ginawa ng House, on the part of the House? Attribution is very difficult, Myla, because halimbawa, kung may nag-propose sa komite, tapos yung vice chairman handling the committee adopted the verbal recommendation, the verbal request made in committee, kanino yon? Wala namang parang bill na, di ba? Pero nasa record. Kung gusto mong i-trace, makikita sa record yun na nagpanukala ay itong particular na mababatas na ito at diniscuss yun sa komite. At pagdating ng report ng vice chairman, kinary ng vice chairman yung proposed amendment na yun. At later on, pinagbotohan, kinary ng plenaryo yung proposed amendment na yun. Yes, ma'am.
Sir, related din po sa budget insertions. Itatanong ko lang po, another Politico report also Parang surfaced. favorite niyo yun ngayon. It's a CCTV footage po showing na bumisita po kayo sa Batasang Pambansa toward the office of House Speaker Martin Romualdez. Sa kasagsagan daw po ito nung usapan sa national budget. May we know, sir, kung ano po yung purpose nung... Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira na-trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa Kamara. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM na pinag-usapan din naman nung nag-bicameral conference committee meeting kami para tiyakin na ayos yung trabaho ng staff, para tiyakin na nagpapatuloy ng walang problema. Again, these are insinuations that you are merely carrying, coming from those who want to politicize that particular instance. Pag hindi naman namin ginawa yung trabaho namin, edi issue din. But what are they insinuating? Tapos, sir, follow up I'm lang po. asking, what are you insinuating? What are they insinuating na nagpunta ron? So, bawal na rin magpunta at gawin ang trabaho bilang BICAM member? Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung staff na gumagawa ng BICAM? May insinuation agad na mali? Hindi naman siguro tama yun. That you made sure though, that you made sure na yung mga changes as you proposed, mapapasok. Again, that is an allegation wrought with malice. At ulitin ko, sino yung nagsabi? Kayo naman, panay ang pasagot nyo sa akin sa mga anonymous report na naman. Report nino. Saan niya kinuha yung report? At sino nagsabi? No, answer me. Sino? No. Sino nga yung kino-quote ng report? Hindi naman pwedeng wala, di ba? Again, this is clearly a PR job. Although it is, and I know it is, sasagutin pa rin kita kasi wala naman akong tinatago eh.